Gusto mo umasenso? Wow, nice. Pero gabi-gabi ka sa inuman. Puro shot, pre. Shot sa pangarap. Kaso yung pangarap mo, nalulod na sa gin. Sabihin mo nga sa akin, anong investment plan mo? Red Doors, gin, o emperador? May kilala ako, tawagin na lang nating Marky. Trabaho sa umaga, tambay sa kanto pag uwi. Pag Sabado, syempre, drinking session yan. Pag Linggo, aray ko, sakit ng ulo. Ang lakas ng hangover. Pero pagkausap mo, grabe. Ang daming plano. Magnenegosyo ako next year. Mag-iipon ako pag okay na ang sweldo. Magbabago ako sa tamang panahon. Mga linyahan nakakabwisit eh. Parang ogag, parang baliw. Pero pag andyan na ang alak, aba, lahat ng mga plano, wala na yun. Tapon na sa basurahan yun. Nung minsan nga nagkasabay kami sa tindahan eh. Tinanong ko, pre, kamusta na? May balita na ba sa business plan mo? Alam mo sagot niya? Wala pa eh. Naubos ko nga yung panggastos ko sa barkada kagabi. Pero okay lang, enjoy naman. Alam mo yung punyetang reason na yan? Yung kahit wala nang makain, masaya pa sila kasi nag-enjoy naman. Kaya sabi ko, okay. Basta masaya. Pagulo ko sa isip ko nga eh. Sarap naman ng enjoy now, regret forever plan mo. Pero ito ang totoo. Maraming taon ko nang kilala si Marky. Hanggang ngayon, pareho pa rin ang kwento niya. Pareho pa rin ang tagay. Pareho pa rin ang excuses. Ang punto ko dito, hindi masama ang uminom paminsan-minsan. Pero kung yan na lang ang outlet mo, yan na lang ang libangan mo, paano naman yung future mo? Pera mong pang-business, napunta sa pulutan. Oras mong magpahinga, napunta sa kalsada, sa barkada. Energy mong pang-trabaho, tiniran ng alak. Gusto mong umasenso pero hindi mo kayang tiisin ang isang weekend na walang tagay. Oh, come on. Sabihin na natin, stress reliever yan. Sige, gets ko. Pero kung linggo-linggo ka na lang, nagre-relieve, baka naman yan na ang buhay mo. Hindi relief, kundi routine. Yeah? Brad, ang tagumpay, hindi nabibili sa tindahan ng gin. Hindi alak ang problema. Ang problema, ginagamit mo yung inuman para tumakas. Para iwasan yung responsibilidad. Para pansamantalang makalimot na wala ka pang napapatunayan. Alak ang naging escape mo. Bakit? Kasi sa negosyo may risk. Sa goals, may effort. Sa disiplina, may sakripisyo. Pero sa alak, diba? Wala. Instant saya. Temporary sa kalimot. At dyan ka na natrap. Sa comfort, sa tagay, sa tropa. O sa barkada. Pero guess what? Habang ikaw ay laging may hawak na baso, yung iba may hawak na blueprint. Habang ikaw ay tumatawa sa kalsada, yung iba tahimik na gumagawa ng sistema. Kung gusto mo talagang umasenso, ito ang gawin mo. Siguro tignan mo ang totoo mong gastos. Magkano ginagastos mo kada inuman times 4 weekends. Ilan na agad ang nawawala, di ba? Or limitahan ang bisyo. Dati rin akong malakas uminom. Pero ngayon, limitahan ko na. Hindi ko sinasabing magpakabanal ka. Pero kung gusto mo ng extraordinary life, hindi ka pwede mag-stick sa ordinary na bisyo. Humanap ng barkadang hindi lang puro inom ang alam. Kasi kung sila lang ang kasama mo sa inuman, sila rin ang kasama mo mababaon sa hirap ng buhay. Meron ding discarding ipalit mo ang tagay sa tambay ng opportunity. Panoorin mo to. Magbasa ka. Makipag-collab ka, makipag-usap ka sa ibang tao, or maghanap ka ng side hustle. At higit sa lahat, harapin mo ang sarili mo. Tanungin mo, yung ginagawa ko ba ngayon, yan ba ang tutulong sa akin para umasenso? Kung hindi, edi alam mo na nga ang sagot, di ba? Alam mo, para sa akin, hindi masama ang uminom. Oo, naniniwala ako dyan. May panahon para magsaya, para makisama, para magpakawala ng stress. Tao lang tayo, pero ito rin ang paniniwala ko. Lahat ng sobra may kabayaran. At kung gusto mong umasenso sa buhay, dapat marunong kang pumili kung kailan ka magpapakasaya at kailan mo kailangan magpakaseryoso. Hindi mo pwedeng sabay-sabay ng lahat. Barkada, alak, kalokohan, tapos success. Hindi lang basta iniinom yan. Yung success na yan. Pinagtatrabahuan yan. Naniniwala ko na kung kaya mong gumastos ng 500 sa isang gabi ng inuman, kaya mo rin sigurong mag-invest ng 500 sa sarili mo, sa negosyo mo o sa kinabukasan mo. Choice lang yan, pre. Hindi ka mahirap. Mali lang siguro ang inuuna mong gastos. Walang masama sa pag-enjoy. Pero kung puro enjoy at wala kang tinatahak na direksyon, di sana lahat ng lasing mayaman na, di ba? O napipikong ka na naman. Baka ikaw nga yung iniisip ko habang binablog ko to. Pero kung natamaan ka at gusto mong magbago, di wow. Joke lang. Di good. Kasi ito ang unang hakbang, ang pag-amin. Sunod na dyan, yung pag-action mo. Gusto mong umasenso, uminom ka pa na marami. Uminom ka ng disiplina. Tagayan mo ng pangarap. Tapos magpakalasing ka sa trabaho at tiyaga. Doon ka lang tatamaan ng tagumpay. At kung ayaw mo ng real talk, maghanap ka ng vlogger na magpapamotivate lang sa'yo habang lasing ka. Pero kung gusto mo talagang matino ang buhay mo at handa ka ng tigilan ng
Shot pre, para sa success na wala namang laman dito sa Real Talk para sa gustong umasenso. Hindi kami nagbibigay ng chaser puro straight truth lang. Handa ka na ba para sa episode 4? Gusto mong yumaman? Di magising ka't maaga. Abangan mo yan. Masakit na naman yan. Hanggang dito na lang. Bye-bye.